Good day everyone, this is Masa Guapita and ang topic natin for today is best practices for a content creator to be approved on ads on Reels, stream ads, and live ads. So, ako, approve na ako sa ads on Reels. Approve na rin ako sa stream ads. So, ang live ads na lang ang wala ko. So, ganito guys. Kaya pinag-aaralan ko siya ngayon kung paano at gaano kahalaga ang live ads. So, ito ang na-find out ko. So, watch this. Kasama siya mula sa ads on Reels to stream ads to live ads. So, syempre, kung nakuha mo na ang first step, second step, third step, so, pag-aralan mo na naman yung mas higher step, di ba? So, yun, kailangan keep on going tayo, keep on motivating ourselves, and keep on higher rank. Before anything else, I want to give my huge shout out to my top star senders. Thank you for all your support. My top star sender for today's episode is Sir Ivan Nick. Thank you for always supporting me. Thank you also to Amwar Lina, David Canabal, Clarissa Asuncion Hidalgo Pagutan, Kathy Coquilla, Kat Apan Madaraog, Rodney Espiritu Malaka, Richie Kelap, Rachel Sumalinog, Arnel Banyaga Bucao, Laarni Espino, Rexan Ikina, Develine Ronis Kirk, Evangeline Garcia Capenos, Vasquez Generos. Thank you for all your support. God bless us all. Hindi pwedeng dyan lang tayo mag-stay kung anong meron tayo ngayon. Kailangan nag-grow tayo. So, kailangan nating pag-aralan ang bawat ranking and bawat levels para meron tayong grow. Kasi pag hindi ka nag-grow, lagi ka lang ganyan sa level mo, parang wala ka natutunan. So, therefore, we have to study and learn about it. So, ito ang ating na search and na study and learn. So, these are the top 10 best practices for a content creator like you and like me to be approved on ads on Reels, stream ads, and live ads. Okay, number 1. Track the number of viewers on your video. So, marami ka nang na-post na videos. And then, check mo ngayon dun sa dashboard mo kung alin sa mga videos mo ang maraming viewers, maraming reactions, and maraming nag-i-engage. Dun mo makikita kung saan yung niche ng iyong audience, ng iyong mga followers, kung saan sila mas nag-i-enjoy at saan sila mas na-trigger to react your videos, di ba? So, you have to analyze your videos kung saan doon ang mas attention grabber at yung kung saan doon yung mas pinipili ng mga followers mo na mag-return back, yung mga loyalty, yung loyal na mga followers mo or new followers na nagpa-follow sa'yo dahil sa videos na yon. So, you have to track it. So, you have to check the number of views of your videos. So, kung alin yung pinakamarami at pinakamarami nag-react, pinakamaraming views, ibig sabihin, yun ang mas paramihin mo. Yun ang niche ng mga audience mo. So, yun ang dapat mo gawin. Yun ang gawin mong guide para mas dumadami pa ang followers mo. Okay? Yung nakaka-engage talaga siya, maraming reactions, di ba? Yun yung maraming maganda ang result. So, yun yung number 1.
Number 2, publish on regular schedule. So, makikita nyo ang performance ng isang content creator kung na-approve na siya ng ads and reels and stream ads at lalo-lalo na sa live ads. Ako kasi hindi ko pa inumpisahan yung live ads kasi hindi ko pa alam kung paano ako mag-umpisa. So baka ito na yung time. This is the sign para mag-umpisa ako ng live kasi after my research, isa siya sa mga best practices. So ito nga, kahit nag-uumpisa ka pa lang or meron ka ng ads and reels pero wala ka pang stream ads, or may stream ads ka na pero wala ka pang live ads like me, kasi hindi pa naman ako gaano nagla-live kasi 600,000 views yun time. Paano ko naman yun maaabot, di ba? So, pinag-aralan ko muna at in-study ko kung paano ko siya maabot. And hopefully, magagawa ko na yon and mag-start na ako. And this is the sign siguro kasi nag-study na ako. So, yun nga, publish in regular basis. Sa regular basis, ano yun? Ibig sabihin, if everyday nagpa-publish ka, kunyari, Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, whole week, magpa-publish kang 1 or 2 videos or 3 videos, mas marami, mas maganda. Kung wala namang quality, wala din. So, make it quality. Quality, good videos. Kasi, kahit isa lang, kung quality naman yung videos na nagawa mo, maganda pa rin yung impact. Pero kung hindi na nga maganda yung quality, at isa lang or tamad ka na mag-post, o ano pang inaantay mo dyan, di ba? So, talagang mabagal kang ma-approve sa monetization. So, publish regular basis. So, every day, you have to post 1 video or 2 or much better kung mas marami. It's up to you. Basta as long as mag-upload ka ng isa or more na videos every day. Kasi the more na active ka sa pagpo-post ng videos, the more na mas mapapansin ka ni Meta. Okay? So, yan guys. So, ano lang ba namang yung 1 minute and 30 seconds? Hirap ka ba nun? Ganito yon. Yung iba, marami akong nakikita. Nag-share sila ng mga videos ng iba. Ang dami. Sa kanilang profile or page. Pero yung sa kanila, last month pa. Last 2 months pa. Or last week pa. 'Di ba? Sipag mag-post ng videos ng iba. Pero sarili mo wala ka. O kung gaano ka kasipag mag-post ng iba, sana man lang meron ka kahit isa. 'Di ba? Mag-share ka ng mga pages or profiles ng mga content creator na like mo. Kahit 5 sa isang araw. Pero dapat kahit dun sa mga sinishare mo, meron kang isa. May isa kang pinablish at in-upload na sarili mo. 'Di ba? Pinahirapan mo pa yung followers mo maghanap nung sarili mong reels, 'di ba? Paano kapag i-follow niya? Sinong ipa-follow niya? Alam mo guys, may din 'yun kapag wala kang sariling videos. Nag-share ka ng ibang content. And then, yung sa'yo wala, ang hirap hagalapin. May teknik ako dyan. Ganito guys, gumawa ka ng sarili mong videos kahit maiksi lang, 1 minute or 30 seconds or 30 seconds, pwede rin. It's up to you. And then, ipin mo. Ipin mo sa page or profile mo. Para ang pinakaunang bubungad sa iyong followers or gustong mag-follow sa'yo is yung sarili mong video. Hindi yung iba. It's okay na mag-share ka ng videos ng iba, pero dapat meron ka din. 'Di ba? Share on regular basis, 'di ba? Sabi. So para ma-approve ka ni Meta, you have to share your own videos. Or share or upload, 'di ba? Upload. Yun. Kaya nga share, 'di ba? Kasi in-upload mo, okay? You have upload in regular basis, okay? Number 3. Response
to your followers. Response. Oh, marami akong content creator na nakita na nagko-comment ako, pero inabutan na ng 1 day. Okay lang yun, kasi hindi natin alam kung anong ginagawa niya, baka busy. Okay? Inabutan ng 1 week. Inabutan ng 1 month. Sobra-sobra na yun, na hindi nagre-response. Hindi nagre-reply. Maybe, mga big creator yon, mga big content creator yon. Pero 'di ba, kung ikaw yung followers, tas nag-comment ka, tas hindi ka pinansin, anong mafe-feel mo doon? 'Di ba? Kahit i-like mo lang, pero alam mo, mas maganda pa rin yung mag-reply ka dahil. Iba pa rin yung kaysa sa, kunyari, meron kang kausap, tapos sasabihin niya, ay, ang sarap, tikman mo. Tapos sasabihin mo lang, ano mararamdaman mo? 'Di ba? 'Di ba? Iba pa rin yung, wow, patingin nga, tikim nga, ang sarap nga, 'di ba? May connection kayong dalawa. Meron kayong engagement kapag ganun. Kapag merong followers na nag-comment sa Facebook mo, as long as possible, mag-response ka. Kaya yan nagtatanong, kailangan niya ng sagot. Kaya siya nag-message or nag-comment sa inbox mo. Kasi, nagpapapansin yan. Kailangan, meron kang reply dyan. Anything that is not against the rules and guidelines ni Meta, i-reply mo. Diba? Kailangan mag-reply ka para ang engagement is complete. Hindi pwedeng yung followers mo lang ang nag-comment dyan. Pero, kung malaking content creator ka na, syempre, kung 1,000 na yung nag-comment dyan, maybe, hindi mo na yun masasagot lahat. Kasi nga, sa sobrang dami, ubos na yung oras mo. Isang oras na, parami ng parami, di ba? Nakaka-overwhelm yun na sobrang dami. At nakakasaya yun. Pero, ang technique naman para sa mga followers, mag-comment kayo na mag-comment. Kahit ilang beses kayo mag-comment sa isang videos. Kung hindi kayo napansin, mag-comment kayo ulit. Dahil kapag hindi kayo ni-reply ni content creator, sa'yo ang mapupunta yung mas magandang engagement. Number 4, share your content or videos on the group you have joined. Diba? Create yung group na yon para sa ating lahat, hindi lang para sa akin. So, hindi lang ako ang dapat mag-share doon. Dapat as a member, mag-share din kayo. Huwag kayong mahiya. Kung may manood man doon o wala, as long as nag-share ka. Paano kung meron? 'Di ba? It's an additional views. Guys, kaya create yung group para sa group. Kasi kung create ko lang yung group noon para sa akin, hindi group ang tawag doon. Single yun. Just kidding. Pero guys, isa nga yun sa best practices, di ba? Ni Meta. Na share your content and videos sa social channels kung saan ka nag-join. Kung papayagan ka, kung i-approve yung videos mo, it's okay. Sa akin, approve pa naman lahat as long as you follow the rules and guidelines ni Meta. Example, your videos. Yung video mo, walang copyright. And, hindi nagbabiolate. Walang flag content. So, i-share mo dun sa videos. Ay, sa group. Kasi, kung hindi mo yan i-share, paano ka makilala? Diba? So, you have to share it on the group. Para, kung ako yung pinalo nung isang followers, at ikaw, hindi ka niya pinalo dahil hindi ka pa niya kilala, dun sa group na yun, kapag member ka, magkakakilala din kayo eventually. Kasi, makikita niya lagi yung profile mo, makikita niya yung videos mo na nag-share ka doon, and may mag-interact eventually kapag nagustuhan yung videos mo. Diba? So, isa yun sa tips and advices para mag-grow ka. We have to keep growing in this journey. Okay? Number 5. Be searchable. Okay?
So, dapat yung profile name mo magre-retain sa isip ng iyong followers. Guys, may mga profile akong nakikita na ang name is in, hindi naman ako, it's okay naman kung yun talaga ang gusto nyo. Pero, be searchable nga daw. Kailangan, worldwide tayo in Facebook, kailangan lahat nakakaintindi at nakakabasa ng profile name mo. Paano kung ang profile name mo is nakasulat as Korean, Japanese, or Chinese? Hindi naman po lahat nakakabasa nun. Yes, impressive na nakakasulat ka ng ganyan. Kasi nakapunta ka na sa lugar na yun or dyan ka nag-work. Pero, paano ka maging searchable? Sa pag-type pa nga lang ng name mo, hindi na namin ma-type. At paano namin mariretain sa isip namin yung profile name mo or profile page mo or page name mo kung hindi namin mabasa at hindi namin maintindihan. So, tips lang po, kung gusto nyo talagang magkaroon ng ganung name, lagyan nyo na lang dagdagan nyo na lang yung readable ng lahat. Kailangan mabasa ng lahat, guys. Kasi kung hindi namin mabasa yung name mo, limited lang yung nakakakilala sa'yo. Diba? At saka paano ko i-address kung i-shout out kita? Paano ko i-address yung name mo kung hindi ko mabasa? Iisa-isahin ko yung letra? Diba? Or, kapag ibang nakasulat kasi na, hindi ko talaga mabasa yun. May mga ganun kasi, pero konti lang naman yung mga na-encounter ko na ganun. Pero as long as possible, readable. At nababasa at naiintindihan ng lahat ng race. Kasi Facebook is a safe community para sa lahat. So, worldwide ito, lahat ng yung video natin abot saang man sulok ng mundo. So, kahit anong race, kahit anong language, kahit anong country, di ba? Aabot yan. So, gusto mo bang mag-follow sa'yo yung nakakabasa lang sa name mo? Dapat lahat nakakabasa. Okay? So, ganun dapat, guys. At huwag niyong pahirapan yung mga followers niyo natandaan yung name mo. So, kung ikaw, nag-uumpisa ka pa lang, pwede kang mag-change name. Kung medyo nahihirapan kang mag-gather ng followers, baka ang problema dyan sa name mo. Hindi gaanong ma-retain sa isip ng iyong followers na nag-follow sa'yo kung sino ka nga ba. Diba? Kailangan makilala ka as you. You have to brand yourself. Brand mo yung sarili mo na ako to. Kilalanin mo ko, ito ako. Madali mo kong maalala dahil ako ito. Madaling maalala ang pangalan ko. Ganon. Kung pahirapan mo yung followers mo, guys, makakalimutan ka. Diba? Lalo na pag first encounter. So, dapat first encounter pa lang, magre-retain na sa utak nila kung sino ka. Diba? So, readable. Dapat ang name mo. Okay? Number 6. Share videos which is fun and happy content to drive more engagement and more reactions. Alam nyo guys, ganito kasi yun. Diba, lalo na sa mga hardworking, ang dami ngayong nagre-reels at naging content creator dahil sa iba, ito yung isang stress outlet or parang lalo na sa mga FW, parang ma-release ang kanilang yung kanilang pangulila sa kanilang pamilya at yung kanilang homesick. Parang dito nakakakuha sila ng mga friends na handang makinig sa kanila or
engage. Yung friendly lang, di ba? Kaya mas maganda, kita nyo kapag mga funny videos, yung mga nakakatawa, it drives more reactions. Mas maraming nagre-react dun. Kasi parang madaling mapukaw ang damdamin natin kapag masaya or nakaka-inlove, mga inspiring videos, di ba? Kasi ganito yun. Sa trabaho mo, toxic ka na nga. Or sa pamilya mo, toxic ka na. Tapos ang makikita mo pa sa mga videos, mga nakakasama ng loob. Or mga bad happenings yung nakikita mo, di ba? Dagdag stress lang yun. So yung mga funny videos, mga happy moments, or inspiring videos, yun ang mas nagda-drive ng attention. Kasi, panandali ang nawawala ang problema natin. Panandalian tayong natatawa. Di ba? Kahit malungkot ka, bigla kang natawa dahil sa content na pinanood mo. So, mas maganda talaga ang mga videos. So, pag-aralan natin yan kung paano magpatawa. Kasi, hindi lang ikaw ang natatawa minsan. Nakakatulong ka din sa iba mong viewers na may dinadala sa buhay. Napapatawa mo ng bahagya or panandalian. Nakalimutan nila ang problema nila dahil sa videos mo. So, yun ang explanation kung bakit pag nakakatawa, kahit parang ang babaw lang, pero nakakawala ng problema. Number 7. Consider collaboration. So, paano nga ba yun? Kapag nag-post ka, meron doon, pwede mong i-edit. Sa akin kasi guys, nakikita ko yung edit doon sa videos, sa desktop or laptop. Pero dito sa mobile, hindi ko nakikita. So, how it works? Paano ba ang pagko-collaborate with other creators or content creators like you? So, mamili na lang kayo. Gusto mo bang makipag-collaborate sa content creator na gaya mo with same niche or same interest? So, halimbawa, mahilig siya sa sayaw. Pwede kayo mag-collaborate, di ba? Pwedeng remix. Pwedeng parehas kayo nag-appear sa videos. Pwedeng kahit anong gusto nyo gawin. Basta meron kayong collaboration with each other, with the other content creator, with same interest. Para yung audience nyo magpa-follow sa isa't isa. And kung may audience ka or followers na hindi pa naka-follow sa kanya, pwedeng mag-follow. Tapos yung audience naman niya na ibang hindi ka kilala, pwede rin mag-follow sa'yo. So, yun, makakadagdag at makakatulong para sa followers niyo both. So, parehos kayo na magbe-benefits nun. And, ganun din yung mga audience or followers mo, magbe-benefits din sila. Kasi, nung una, sila lang. Kunyari, Community A, Community B. O, Community A, nasa 100 people sila, halimbawa. Community B, nasa 500 people. So, dito 100, sila lang yung nag-interact. Or outside yung, basta ito yung member mo, tapos, or followers mo, tapos ito, sila lang din. Pero, pag nag-combine yung dalawa, okay, di ba? It's depend kung gaano kalaki yung community niya, kung gaano karami yung followers niya. Pwede mong maging followers. At ang followers niya, at ang followers mo, pwede mag-combine. Pwedeng mag-follow to follow silang dalawa, pero make sure na you have to follow the 5 proper way in authentic engagement and organic followers. Para hindi masayang yung effort nyo sa pag-follow. Wag po yung follow to follow na parang nagbabanggaan na. At yung parang pindot-pindot lang sa follow, it's not good and it's not authentic. Okay? So, gawin nyo pa rin yung pag-nood ng video, pag-comment, pag-react, bago mag-follow. Or, i-like mo lahat ng comments na nandun sa videos. Yun ang mas maganda dahil kompleto, di ba? Basta yung 5 organic way and authentic way in engaging and following. Kailangan sundin nyo pa rin at all time para authentic at hindi kayo ma-restrict
Kapag puro follow to follow lang ginagawa nyo na shortcut. Hindi maganda yun. Walang success na nadadaan sa shortcut. Lahat nasa process, nasa proseso, at merong guidelines lahat. Okay? Number 8. Ito na yun. Appear as a guest in other content creator. Or, have a guest. Kung ikaw yung nag-live, so sa live na tayo guys. Live, napaka-importante. Isa siya sa mga best tips and practices para ma-monetize ka at mapansin ka ni Meta. Mag-live ka, magkaroon ka ng guest. So, alam nyo na yun, yung mga nakaka-attend ng live. Diba kapag may nagla-live, may umaakyat? Yun. Kasi, kapag once na mag-guest ka sa isang content creator sa live, yung mga followers niya, makikilala ka. So, dapat magpakilala kayo pag once na umakyat kayo sa live. And, kung ikaw naman, pwede ka rin umakyat sa mga nagla-live na content creator. Dahil yung followers nila, pwede mag-follow sa'yo. At yung followers mo, pwede rin mag-follow sa kanila. Diba? So, yun guys. Ito na yata talaga ang sign para mag-start na ako ng live. So, sana kapag nag-live ako, umakyat kayo. So, depende yon kung sino ang approved and kung sino yung maunang mag-request, kasi pila-pila yan guys. Kaya wag magalit ha. Kung merong gustong umakyat tapos hindi makaakyat, hindi yun sa inisnab ka ni content creator or yung nag-live. Dahil nakapila kayo, kapag pinindot nyo yung be a guest, hindi lang naman ikaw ang nagpindot, marami yun. So, pwede na mag-intay ka. Wait for your turn. Ngayon, kung masyado kayong marami, pwedeng sa next live na ikaw, di ba? So, ako naman, ang may offer ko, kung sakaling ikaw ay isa sa mga top fans ko or rising fans ko, ikaw ang priority ko na makaakyat sa live ko soonest. And isa pa, kapag ikaw ay star sender ko, i-shoutout kita sa live ko. And priority din kitang paakyatin sa live ko. And sana, pag ako ang gustong bumisita at gustong mag-guest sa live nyo, makauna din ako sa pila. Kasi meron nga yung pila kapag sa guesting. So, ayun guys. Para na tayong artista nito. Pwede tayong mag-guest. Pwede rin tayong magpa-guest. So, this is the sign para mag-live tayo. Huwag kang mag-live na mag-isa-isa ka lang dyan. Okay, meron namang solo moment. Pwede kang mag-live na ikaw lang mag-isa. Pero ano bang tips and advices ni Meta kailangan para mag-grow ka at magiging maganda ang community mo, be friendly, at mag-guest ka. Okay? So, magandang practices pala yon. Yung nag-guest tayo sa iba't ibang live. And kung ikaw naman ang mag-live, magpa-guest ka. Okay? So, pumila na kayo. Okay? Okay? This is a immediate announcement. Sa mga gustong mag-live sa akin, mag-comment lang kayo sa ating group. So, meron akong 2 group, guys. Number 1 group is the Team Paangat. So, yung group na yon, admin ako. And then, mag-comment yung mga group members doon kasi priority ko kayo. Okay? Tsaka sa mga star sender, kung gusto niyo mag-join doon, mag-comment lang kayo doon kung gusto niyo mag-guest sa live ko. At ipakilala ko kayo. At huwag kayong magalit kung yung iba maiksi lang, or kung magpapakilala pa lang tayo, or iba kasi yung collaboration, guys. Pag collaboration, tayo-tayo lang talaga. Kunyari, mag-collaborate tayo, 2 or 3 lang tayo, 4, ganon. Pero iba yung guest, kasi guest nga lang, di ba? So, magpapakilala lang kayo, and para ma-share din sa iba, hindi lang ikaw. So, priority ko ang aking top fan,
rising fan, and star sender, at yung mga nasa group. So, mag-comment na kayo sa group, Team Paangat. And then, number 2 group is FB, Reels, and Videos group. So, FB, Reels, and nakalimutan ko. Pero meron yung 26,000 members, guys. Matagal ko ng group yon, and eventually, gagamitin ko siya for this group para makahelp tayo ng iba't ibang content creators and rising creators and followers. Yun. Kaya ginamit ko na rin siya dito. So, matagal na akong admin doon. And, ayun. Yun nga. So, mag-comment na kayo kung gusto nyo. Mag-announce ako doon, and pwede kayo mag-ano para i-inform ko kayo kung kailan ako mag-live soonest. Okay? So, okay guys, magla-live na tayo guys. Kasi, yan ang advice and tips ni Meta. So, we have to follow his guidelines and rules, okay? And tips. Sino ba mas nakakaalam dito? Di siya. Diba? So, see you soonest on my live. Number 9. Guys, parang bago to sa pandinig ko, pero ito, isa yun sa tips and advices ni Lolo M para dumami ang followers at engagers mo. At dumami yung mga views mo sa iyong mga content at videos. Ganito. May bago tayo na-discover. So, number 9 is comment the link of your videos, yung older videos mo, to the new videos you posted. So, ayun pala yun. Pwede pala yun. Ayun guys. Ganito yun guys. May older videos ka. May mga views na yun, di ba? And then, yung new videos mo, parang same. Yung parang nakakatawa yung videos mo, di ba? Tapos, meron ka ding ibang videos na nakakatawa. So, pwede mo palang ilagay yun sa comment section mo. Doon sa comment box mo, pwede mong ilagay yung isang video mo na kaparehas ng tema ng videos na na-upload mo ngayon. Lalo na pag engaging yan. Di ba may mga older videos ka pa? Bago ka pa nagkaroon ng star, or bago ka pa nag-upload, or bago ka pa nag-turn on your monetization, bago ka pa nag-turn on ng iyong professional dashboard, meron ka pang mga lumang videos, di ba? Kaya nga guys, yan ay tips and advices na galing kay Meta. So, sino bang mas nakakaalam? Di ba siya? So, mas happy siya kapag sinunod natin yung advices and tips niya. Di ba? Kaya, kung yun ang sabi niya, edi sundin natin. Pwede naman pala eh. So, kapag same ang theme ng iyong video lang, ha? Baka naman yung video na lang dito eh, nakakatawa. Tapos, ang ilagay mong comment dyan, nakakaiyak. Huwag ganun. Ang sabi ni Meta is, yung parehas ang interest or theme ng videos. Kung nakakatawa yan, tapos nakita mo na parang, ano siya, yung parang marami siyang likes at ano, or marami siyang reactions, ganon, maraming viewers, yung mga old videos mo, pwede mo palang i-comment dyan sa comment box mo. Para yung ibang mahilig manood sa ganyang theme na video, makakanood pa sa iba mong videos. Malay mo, gusto nila, lagyan mo ng description kung ano yung videos na pwede nilang panoorin after na mapanood nila yung isang video mo. O, the additional videos yun, di ba? So, ganun yun guys. Kailangan magkaparehas ang theme ng videos na ilalagay mo doon. Huwag yung magkasalungat. Okay? So, siya yung nag-tip niyan. So, sundin na lang natin. At baka malaking tulong din yan. At makikita ni Meta na sumusunod tayo sa tips and advices niya. At magbibigay pa siya ng maraming tips sa atin para mas mabilis tayo ma-monetize. Tinitingnan niya kasi lahat ng action natin and reaction sa mga rules and guidelines niya. So, sundin na natin.
Tsaka nakakatulong yun. Galing sa kanya eh. Siya yung boss eh. Tayo, staff and followers niya. So, we have to follow. So, number 10, syempre, para matuwa si Meta, kailangan, yung number 10, napaka-importante. Top 10. Follow, always follow. Nag-uumpisa ka pa lang, meron ka ng star, meron ka ng ads on Reels, or meron ka ng stream ads, or kahit may live ads ka na. Kung meron kang 100 followers, 1,000, 15, 20, 100, or 1 million followers, kahit gaano ka kalaki, kailangan always follow the rules and guidelines in Meta community, the community policy and the partner monetization policy. Always follow. Kasi kahit gaano ka kalaki, ang discretion ni Meta kung magmo-monetize ka o hindi, siya pa rin ang masusunod. Kahit pa mag 1 million followers ka, kung hindi mo naman sinunod ang rules and guidelines ni Meta, wala kang magagawa. Kasi may nilabag ka sa rules and guidelines niya. Bago ka pa nag-sign up to turn your professional dashboard, turn on, meron ka nang pinil-upan doon na nag-agree ka. Nasusundin mo ang mga community guidelines and partner monetization policy. Any of them na hindi mo sinunod, may karapatan si Meta na tanggalin ka, i-block ang Facebook mo, or magiging disabled ka sa monetization mo kapag monetize ka na. Lahat ng karapatan nasa kanya. So, bilang karapatan natin as a content creator, kung merong naging error si Meta sa pag-follow or sa pag-restrict sa'yo, at alam mo sa sarili mo na pinalo mo ang rules and guidelines ni Meta, pwede kang mag-appeal. Kaya nga may appeal, di ba? Pero, patunayan mo yon. Dapat meron kang supporting documents na magpapatunay na tama ka at sila ay nagkamali lang sa judgment. Kaya guys, mapabago ka man or matagal ng content creator, always follow the rules and guidelines ni Meta. And kahit gaano ka viral yung video na napanood mo at yung mga trending na yan na nagpapauso, check mo muna bago mo sundin. Baka kasi against yan sa rules and guidelines ni Meta. Oo nga, nag-viral nga. Ano ba yung content niya? Sumunod ba yun sa rules and regulations niya o hindi? Kahit nag-viral ka pa, kahit mag 1 million views or 1 million followers ka pa, kapag hindi ka marunong sumunod sa rules and guidelines, hindi ka magmo-monetize. At kahit nag-monetize ka na, kahit maabot mo na lahat ng monetization requirements, kapag hindi ka i-approve ni Meta dahil sa hindi mo pagsunod sa rules and guidelines, wala kang magagawa. Okay? So, lahat ng bagay may rules and guidelines. Kapag sinunod mo, okay ka. Pero kapag hindi mo sinunod, may kaparusahan yon. Lahat naman ng community may sariling rules and guidelines. Tayo, bilang pumasok sa community ni Meta, bilang content creator, dapat lang sumunod tayo sa rules and guidelines niya. Ngayon, kung hindi ka sumunod, bakit ka nandito? Unang-una, kaya tayo nag-content creator para sa extra income, as monetize,
Pwede rin yung ibang dahilan is siguro maging famous. Siguro yung ibang dahilan para maging stress reliever nila ang community. Pero 'di ba, mas maganda yung naging happy ka, naging enjoy ka sa ginagawa mo, napasaya ka, nawala yung homesick mo, na pawi yung lungkot mo, yung pangungulila mo sa pamilya mo kung OFW ka, or gusto mong maging malaki ang mundong ginagalawan mo kahit sa social media lang, napasaya ka. Di ba mas maganda kung famous ka at kumikita ka rin at the same time? Mas maganda yun. Kasi siguro may alam din naman kayo, may isang big content creator na maraming followers, pero dahil basher siya at mahilig siyang manira sa kapwa, tinanggalan siya at inabolish yung kanyang Facebook. O diba? So, mag-ingat tayo guys. Maliit ka man o malaki, dapat yung respect nandyan pa rin. Safety for all. So, that's all for today. And thank you for watching. See you on my live!